negosyo pero wala kayong pangpuhunan, si Attorney Freddy Villamor na pangbahala sa inyo. I-like niyo lang po yung kanyang official Facebook page, Attorney Freddy Libayan. And what? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. ang kanyang Attorney Freddy Villamor. Attorney Freddy Villamor. Oh, hell no! Attorney Freddy Villamor po. Attorney Freddy Villamor. And syempre sa kanyang YouTube channel. Ayan, YouTube channel. Okay. Ito, Attorney Freddy. Ito Villamor. po, Villamor, Attorney Freddy Villamor. Sino ba yung nababanggit kong pangalan? Wala yun. Sino ba yung nababanggit-banggit ko na pangalan? Yun, yo! Hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ayos ba yung intro? Yun mga master, no? Reaction na natin tong video ni Gossip TV, no? Gossip TV, Gossip Central. Sorry. Mali. Gossip Central, no? Na may title na natakot talaga ako, kaya kakampi na ako kay Tulfo. ... It's a prank. Isa-isay natin yung mga mga small vlogger na possible na kasuhan ni Rapi Tulfo. Isa-isay natin. Yan mga master, reaction na natin tong video ni Gossip Central. Okay? Let's do this. Alam nyo, aking napagtanto. Nagkamali yata ako sa pagbangga kay Rapi Tulfo. Tama. Nagkamali tayo ng pagbangga kay Rapi Tulfo, no? It's a prank. Hindi. Laban lang, no? Para sa katotohanan, laban tayo. Pa-comment nga kung ipagpapatuloy ko pa ba? Siyempre, pagpatuloy natin. The damage is done. Takot kasi ang magsalita. Oh! Baka sa Oblo, mag-reunion na lang ang kanyang mga kritiko. Masaya ba yun? Yung mag-reunion sa kulungan? Baka sa bingo card ni attorney, mag-cross out agad ako. Pero ganun pa man, kung sakaling papasok tayo sa selda, dapat lahat ng small vloggers kasama. Tama! Damay-damay na para masaya. Mas Tama. Dapat lahat tayo, lahat ng mga vloggers na bumatikos kay Rapi Tulfo, dapat tayo magsama-sama sa Oblo. Kasi, napaka-unfair naman yun, di ba? May pinipili lang. Kung sino yung kakasuhan, di ba? Dapat lahat. Di ba? Marami mas masaya, di ba? Tapos, doon na tayo mag-brainstorm. Usap-usap tayo sa mga kapalpakan ni Tulfo. Yun na nga. Siguro, matatapos natin yung penalty natin, no? Yung taon ng pagkakakulong natin, hindi pa tayo tapos sa usapin kung gaano kadami yung kamalian ni Idol. De, joke lang. Matatapos natin yung kagad. Sigurado, marami tayong time eh. Sipin mo, nakakulong kayo. Wala kayong ibang gagawin, di ba? Kundi magkwentuhan, matatapos natin yun. Lang, hindi na tayo makakapag-upload ng video. Kaya bago natin ipagpatuloy ang video na ito, manalangin muna tayo at sabayan nyo ako. Panginoong mahabagin, kayo na po ang bahala sa amin. Kung sa Oblo man kami pupulutin. Dapat manalangin tayo na hindi magtagumpay yung pangit na pwedeng mangyari sa atin, no? Pero ipanalangin natin na tayo dapat ang manalo. Kasi ang pinaglalaban natin, yung katotohanan, di ba? kasama po lahat ng small vloggers na kahit Tulfo hindi kampi. Pero unahin nyo na po sanang ipasok ang mga matataba. Yung marurulong. Si Mang Rene, ito yung nagre-recruit eh. Naghahanap ng si Mang Rene, naghahanap ng mga new vlogger na na bumabatikos kay Rapi Tulfo.
Gusto niya talagang ipasok sa oblog eh. Naghahanap ng palit ulo. Hindi siya makakaligtas. Batch 1 siya. Maggitara, yung marunong sumayaw at kumanta. Kahit ihuli nyo na po ang magaganda. Oh, si tawag nito. Si Ann, kalimutan yung apelyido. Basta si yung pala yung re-reactionan sana natin, 'di ba, ng live kaso may problema sa internet. Baka siguro bukas, no? Sana bukas ma-reactionan na natin yung video ni Miss Ann. Handa po kaming magparaya. Tapos kung papahintulutan nyo po, ibalik nyo si Dalima. Balita ko kasi magaling siyang kumanta at sumayaw ng cha-cha. Yung mga inmates noong DOJ pa siya, ang saya-saya nila. Yung kahit papaano may entertainment ba? Sana ganun din kami kapag dumating na ang panahon. Panahong sa oblo na kami magbablog, Panginoon. Oh, walang ganyan. Wag naman. Pero hindi naman sigurado, no? Pag tayo nakasuhan, hindi naman sigurado convicted tayo. Diba? Siyempre, lalaban din tayo. Di ba? Di naman porket nakasuhan tayo, oblo na. No? Typical sa isang tool fanatics ang mag-comment ng ganito. Dapat sa'yo igaya sa Hamas. I-wipe out. Papansin ka lang. Gagamitin mo pa tao na may maayos na gagawa para sa iba. Typical na tool fanatics, no? Na laging sinasabi, nakatulong ka ba? Ganon ng mga tool fanatics. Di ba? At least nakatulong. Mga ganon lang. Walang kwentang argumento. Talagang hindi nila tinitignan yung kamalian ni Rapi Tulfo. Ang tinitignan lang nila yung tulong na ginagawa ni Rapi Tulfo. Typical na tool fanatics. Sana mag-isip-isip ka kung hindi. Himas rehas lang patutunguhan mo. Oh. Nasa huli ang pagsisisi, ika nga. Oh. Ulitin natin ha. Dapat sa'yo igaya sa Hamas. I-wipe out. Papansin ka lang. Gagamitin mo pa tao na may maayos na gagawa para sa iba. Pero ba't hindi nyo tinitignan yung mga pangit na nagagawa ni Rapi Tulfo sa iba, mga tool fanatics? Di ba? Pag may resource person siya sa mga Senate hearing niya, di ba? Binabastos niya. Minumura niya. Di ba? Sinasabihan niya ng inutil. Di ba? Sasabihin niya, nagsisinungaling ka, sir. Hindi ka nagsasabi ng totoo, sir. Kulong ka, sir. Di ba? Tapos yung mga lumalabas sa programa niya. Di ba? Yung mga tinatawagan nila doon. Ano yung mga sinasabi doon ni Rapi Tulfo na hindi magaganda? Mga tool fanatics, mga nakakalimutan nyo kagad talaga, no, na kung ano yung mga ginagawang pangit ni Rapi Tulfo. Tapos yung nag-death wish siya. Oh. Di ba? May maganda bang nagagawa talaga? O pakitang tao lang? Mga tool fanatics, madali lang namang mag-angas-angas eh. Madali lang namang magyabang, di ba? Napapakita mo, malakas ka, kasi tulpo ka. Madali lang naman yun eh. Di ba? Naniniwala lang kasi kayo sa mga ganong klase ng tawag nito ng estilo. Naniniwala agad kayo na itong taon to matulungin to. Kasi pinaglalaban yung karapatan ng mga mahihirap. Tumutulong. Di ba? Yun lang lagi nyo nakikita, yung tulong, yung tapang, pero hindi nyo na nakikita yung mali. Di ba? Saan ba tayo? Sana mag-isip-isip ka. Kung hindi, himas rehas lang patutunguhan mo. Oh. Di ba? Tool fanatics na tool fanatics. Tatakutin ka na darating yung panahon, himas rehas ka. Nasa huli ang pagsisisi.
ika nga, walang nasa unahan ng pagsisisi. Lagi nasa ulian yan. Diba? Mga tulponatics, alam namin yan. Walang nasa unahan ng pagsisisi. Diba? Kaya dapat pinag-iisipan lahat ng bagay. Itong ginagawa namin na pag-criticize kay Rapi Tulfo, pinag-isipan din namin yan. Alam din namin yung mga senaryo, yung mga pwedeng mangyari sa amin. Kaya wag nyo na kaming tatakutin sa mga ganyang klase ng salita. Sabi, nakakatakot na talaga ang mga Tulfonatics, no? Kita mo na ang influence ng idol nila. Kung Tama. magsalita ka against sa idol nila, dapat ituring kang terorista. Oh! Ang saklap, terorista ka agad. Wag naman. Pero gano'n na nga, no? Ako din mga master, nakakatanggap din ako ng mga ganyang klase ng mga comment. Na makukulong ka na, pag uwi mo kagad sa Pilipinas, diretso ka kagad sa kulungan. Di ba? Grabe talaga, no? Talagang, yung kakapanood nila ng mga programa ni Rapi Tulfo na sinasabi ni Rapi Tulfo, makukulong ka, sir! Makukulong ka, sir! Di ba? Akala talaga nila, pag kinasuhan, kulong agad. Di ba? Titignan pa yan kung may probable cause. Titignan pa ng piskalya yan kung may probable cause yan. Hindi ka agad na, pag kinasuhan, kulong agad. Tik talaga yung mga Tulfonatics, you know? Tapos ang sisipag pa nila mag-comment. My goodness talaga. Yung walang puwang sa mundo para mabuhay ka. Diba ganito ang mensahe ng idol nila nang magkaso dahil sa isang kritiko na tumindig laban sa kanya? Oh. Diba yun ang gusto ni Tulfo na magsilbing aral daw sa mga small vloggers na tulad ko? Ay, Tama. Mga small vloggers na katulad natin. Na huwag gayahin. No? Grabe, no? Maganda ba yan mga Tulfonatics? Pag kinikriticize si Rapi Tulfo, magkakaso. Di ba? Pero pag siyang nagkikriticize, wala kayong imik. Sasabihin nyo pa, tama lang yan. Tiwali yan. Di ba? Sinasabi nyo yan, mga Tulfonatics. Dahil pag sinabi ng puon nyo na yan, tiwali yan, tingin nyo talaga tiwali na. Hindi man lang pinaimbestigahan. Di ba ang dami ng pinagbintangan niya ni Rapi Tulfo na may tiwali dyan sa NBI, sir. May mali kayong ginagawa dyan, sir. Pero wala naman siyang ginagawa. Sinasabi niya lang na mayroong tiwali, pero wala naman siyang pinaparusahan. Di ba? Tapos, ngayon, yung mga small vlogger, yung gusto niyang parusahan, kasi yung mga small vlogger, yung pumupuna sa kanya. My goodness. Kaya pala, no? Kaya pala yung mga ahensya na sinasabihan ni Rapi Tulfo na may tiwali dyan, sir, pero hindi niya pinaparusahan kasi hindi siya kinikriticize. Yung mga small vlogger, my goodness. mali pala. Extraordinary small vloggers lang pala ako. Oh, hindi. Magsilbing aral 5.51, no? Ay, mga master, no? I-subscribe po pala natin si Gossip Central, no? Ilalagay ko yung kanyang YouTube channel sa ating comment section. Okay? I-subscribe natin yung mga kapanalig natin, syempre. Di ba? daw sa mga vloggers kaya nagsampa ng kaso. Para mapatahimik nyo ang lahat ng kritiko para hindi mailabas ang baho ni Tulfo? Oh! Pwede. Diba? Kasi magkakaroon ng chilling effect yan. Pag may nabalita na yung mga nakikriticize kay Rapi Tulfo, kinasuhan ni Rapi Tulfo, syempre. Diba? Magkakaroon ng yung mga vlogger na gusto sana mag-criticize kay Rapi Tulfo, mag-aagam-agam na. Mag-iisip na putik yan, di ko na pala kikriticize si Rapi Tulfo kasi kakasuhan ka. Joke talaga, no? Lupit! Putik yan.
Yung i-wipe out parang Hamas? Oh! Wag naman. Wag naman. Bakit daw Wag naman. Wag naman talaga, putik yan. Bakit? Bakit kailangan? isinama ko pa ang kanyang unang asawa? Oh. Hindi naman daw kasama sa trabaho niya. Mhm. Hoy, gumising ka. Kasama ang usapang asawa at pamilya sa programa niya. Tama. Kaya- Naku, Gosep. Batchwan ka. Mababatchwan ka niyan. Pag ganyan. Di ba, ganun yung mga, yung mga segment sa Rapid Tulpo. Ganun yung mga episode sa Rapid Tulpo na kinakagat talaga ng tao. Kasi ako, Tulponatics din ako dati at yun yung mga palabas na kinakagat ko talaga. Clickbait talaga ako kagad pag away mag-asawa. My goodness. Tapos no, yung pamilya na ni Rapid Tulpo, yung pinag-uusapan, ayaw ng mga Tulponatics, no? Pero yung topic lagi sa Rapid Tulpo, madalas, no? Madalas na yun lagi yung topic na yun din yung pinakamalaking view sa lahat, no? Yung mga away pamilya, basta kahit anong away pamilya, basta family problem, yun yung pinakamarami views. My goodness. Nararapat lang na pag-usapan. Bakit Tama, ba Tulponatics? Masakit tama. ang katotohanang inabandona niya ang kanyang mag-ina. Yan Boom! nga ang Be! Sakit, no? Tulponatics, no? Sakit! Hirap depensahan ni Rapid Tulpo pag ganyang usapin na, no? Ang hirap depensahan ni Idol, no? trending sa palabas nila, yung away mag-asawa, tapos hindi isasama. Oh! Tama. Yan talaga yung trending, no? Mga away pamilya, lalo na pagkabitan. Putik yan. Tapos title pa lang. Pang Viva Max na. Clickbait talaga, putik yan. Aba, unfair naman yata. Tama. Ito pa ang isa. Dapat daw isama ako sa demanda. Saging na walang Sama ka talaga, Gosep. Batch 2, batch 1. Pwede kang humabol sa batch 1. Paano mo na kami? Mga batch 3, batch 2, mga gano'n. balat naman, oo. Sige nga, balikan mo ang dalawang naunang video tungkol kay Tulfo. Ay mali ba sa sinasabi ko? Kailan pa naging kademan-demanda kapag nagsabi ka ng totoo? Kasi tawag nito. Maybe the truth is not a defense. Tama ba? Maybe the truth is not a defense, di ba? Pwede ka talagang kasuhan. Pero di naman yan porket nga kinasuhan ka papasok na yung kaso, di ba? Titignan pa yan sa piskalya kung meron talagang probable cause. Akit yung kaso sa korte. Pero pag nakita pa lang na walang probable cause, di ba? Hindi matutuloy yung kaso. Pero pwede kang kasuhan, di ba? Pwede kang kasuhan. Kahit anong gusto nilang gawin basta magkaso. Pwede talaga sila magkaso, di ba? Ang na lang doon kung papasok, di ba? Pag pumasok, edi yun na. Oblo na. Oblo ka agad, putik yan. Mga Tulponatics talaga ang putik yan. Idol nyo na mismo ang nagsabi. Nire-respeto daw ang opinyon ng bawat tao. Pero kapag ang opinyon ng ibang tao against sa idol nyo, ay hindi pwede. Dapat kasuhan na agad yan. Huwag naman. Oh, mapriso ka. My goodness, no? Si Rapid Tulpo, ang hilig mag-criticize niya, no? Dapat yan ang unahang kasuhan. Huwag naman. Kapag sinabi ko na si Tulfo inabandona ang kanyang unang asawa at anak, paninira kahit totoo. Kapag sinabi ko na ayaw ni Tulfo sa due process, paninira agad kahit totoo.
Kapag sinabi ko na ang asawa, anak, kapatid ay politiko na, paninira agad kahit totoo. Kapag sasabihin ko na kung hindi milyones ay bilyones ang kinita ng YouTube channels niya, paninira na agad kahit totoo. At inggit agad ako. Kapag Oo nga, no? Yun madalas sa sinasabi ng mga tulponatics, no? Inggit ka lang. May inggit ka sa taong ganyan. Ayaw sa due process. Senador na mambabatas na ayaw sa batas. Putik yan. sinabi ko na bastos ang bunganga niya, lalo na sa mga hearings, paninira na Mapriso ka. agad kahit totoo. Mhm. Kapag sinabi ko na ipokrito si Tulfo dahil sabi niya middle class lang sila, paninira agad kahit totoo. Huwag kang ganyan, Gossip. Middle class nga lang daw eh. Pero naka-Gucci. Ano ba yung mga brand na suot ni Rapi Tulfo, no? Balenciaga. Di kasi ako sa mga mamahaling brand eh. Ano lang ako eh. Pinaka-brand ko na damit. American Eagle. Yun lang. Adidas. Nike. Di ba? Si Idol ang susuot kaya ng ganun. Puro mga branded yung mga suot nito. No, sapatos pa lang. Putik. Kalahating milyon na. Kalahating milyon ba? Di ba? Basta mahal. Mahal yung mga sapatos ni Idol. Siguro pag binenta mo yung isa, kaya mo nang punuin yung isang buong box ng sapatos. Yung malaki yung malaking box ng na box, kaya mo nang punuin yun. Benta mo lang yung isa. Bili ka lang ng mga Vans, no? Yung mga high cut na mga Vans, ang gaganda din yun. Puno mo yung isang buong box, yung malaki. Putik yan, isang sapatos lang, no? Talo pa yung mga Jordan 1 na mga rare. Ay, hindi naman. Mas mahal pala yung mga rare na Jordan. Pero kasi mga ganun sapatos, parang nakakatakot na risuotin. Mga milyones ang presyo, putik yan. Itong simpleng computation lang sa total views sa YouTube channel ng RTIA. 15 Kung billion, no? 15.4 billion na ang total views ng Rapi Tulfo in action, Mhm. at 100,000 ang kita sa bawat 1,000,000 na views, Aha. magkano ang kita ng channel na ito? Tumataginting na 1.54 billion. Billion. Laking pera, no? 1.54 billion pesos. Pesos lang naman ang kita nito. Ang liit, no? Estimated lang naman to, no? Estimated lang naman tong ano niya. Pero, ganun talaga. No? Pero YouTube pa lang to, no? YouTube pa lang yan. Di pa kasali Facebook dyan. Eh, mas malakas si Rapi Tulfo sa Facebook eh. Di ba? Pang middle class lang na sweldo. Mhm. Ngayon, Tulfonatics, magtatanong ako. Sino ang totoong nakikinabang sa paggamit ng mga kwento ng buhay ng mga mahihirap, pobre, Huwag kang ganyan, Gossip. Mapriso ka. Huwag kang magsabi ng totoo. Naku po, may kalalagyan ka dyan. Batch 1 ka pag ganyan. Batch 1 ka pag ganyan ginagawa mo. Nagsasabi ka ng totoo. nakikinabang sa paggamit ng mga kwento ng buhay ng mga mahihirap, pobre at naghihikahos sa buhay? Kung ang sagot mo pa rin ay ang taong pumipila sa labas para matulungan at mabigyan ng kaunting ayuda, Mhm. malala ka na talaga. Baka kailangan Si Palita ba yan? Si Palita ba yan? Malala na. Putik yan. mo nang lumapit sa idol nyo at magpa-psychiatric test ka na. Oh. Spell psychiatric, baliw na lang pala. Sino Mas madali yung baliw eh. B-A-L-I-W. Psychiatric. Kahit ako hirap po bigkasin psychiatric na yan. Basta na lang, baliw na lang. ba tong small vlogger na ito? Si Mang Rene. Naghahanap ng palit ulo yan, Gossip. Ikaw ang nakita, patay ka, batch 1 ka ngayon. Batch 1 yan si Mang Rene. Pero dahil nakita ka niya, ikaw na yung batch 1. Usapan pa ang banat ko kay Tulfo. Aha. Sabi na nga huwag i-share, baka makatunog ang kampo ni Tulfo. Finiture pa nyo talaga no? Pero natutuwa Damay ka.
Ang galing ni Mang Rene maghanap ng mga ano, no? Bumabatikos kay Idol. Pampalit ulo talaga. naman ako dahil na-appreciate mo. Mhm. Tatatak ang pawis ko mula umpisa hanggang dulo ng video. Mhm. Panoorin natin ang ilang bahagi saka mo puntahan ang channel niya para mapanood mo ng maigi. Sa tingin ko naman mga master, ano na naman natin lahat na yung YouTube channel ni Mang Rene sa Kalab. Pero balita ko, bus number 1 daw itong lokong to. Pang batchman yan eh. Sir, ito baka umabot sa puon nila at makalaboso ako. Hindi, kailangan ko talaga i-share eh. Puro palit ulo si Mang. Palit ulo ba yan? Ano, pinopromote ko lang yan eh. Yan yung panawagan. Huwag niyong gawing viral ang video na ito, baka makasuhan din ako. Kaya parang awa nyo na huwag nyo nang i-share ito, baka umabot sa phone nila at makalabo. Ganda ng mga rhyme scheme nila, no? Parang si ano din. Parang Si ano, si tawag nito, si Super DM, no? Si Makata. Talaga. Ayun, di pala, no? Reaction din. Sunod-sunod din yung mga video nun, putik. DDT? Daily Dose of Rapid Tulpo. My goodness. Baka yun, humabol yun, no? Pero dapat talaga, ito si Sir Gosep, si DM, yun yung mga batch 1. si Super DM, ang sasagot ko dito, hindi ko ititigil ang paghahanap ng mga small vlogger na ito para malipat ako sa batch na pinakadulo. O, di ba? Pwede. Kasi pag na-convict lahat ng mga nasa batch 1 pa lang, no, convicted na, putik yan, matik na. Magano ka na, kahit wala pang kaso, magano ka na, voluntary surrender. wala ka pang ano, hindi pa nakakasuhan, pero alam mo sa sarili mo, isa ka sa nag-criticize kay Rapid Tulpo, mag-voluntary surrender ka na. Kasi yung mga batch 1, convicted eh. Wala ka lang lusot, no? Kahit pag nasa dulo ka, at least alam mo na, no? Kahit wala ka pang kaso, mag-voluntary surrender ka na. Punta ka na. Papakulong na po ako. 10 ba nakakulong yung mga nasa batch 1? Sama-sama na lang po kami. Visit. Di ba? Hindi ito, ang ginagawa ko ay hindi palit ulo. Gusto ko lang malipat sa malayo at dulong-dulo. Mahirap nang mamuhay sa loob ng oblo. Ano kaya mangyayari, no, pag convicted kami lahat? Magdidiwang ang mga tulponatics. Nadibon nyo ka daw, maprisa sila instead ka. Pero ganun pa man, tatapangan ko na lang dahil hindi ko na kaya. Yan, tatapangan niya lang din naman eh. Kasi di din naka. Good day. Oy, sana all day off, oh. By time. Oo, by time lang. Baka isang araw bigla na lang akong tumumba at sumabog ng bigla. Mhm. So, yan, yung sabi ko, tumaob. Sabi tumumba. Tumaob, sabog, bulaklak. Pero in fairness, may pabulaklak naman ito sakaling ibuburol ako. Yan. May pabulaklak na. Sigurado na. Gossip, sigurado na. Batchwang ka. Lupit na mga editing mo eh. Man daw pag ibuburol. Yan, sige, tuloy nyo pa. Yun, hanggang doon lang pala yung video ni Alam nyo, Gossip TV, no? Talagang dumadami, no? Dumadami tuloy. Nakapagtataka din, no? Kung kailan nagsabi sila na
magkakaso si Rapi Tulfo sa mga small vlogger, doon pa mas lalong tumapang yung mga small vlogger, no? Bakit kaya? Diba? Bakit kaya? Siyempre, pinaglalaban natin yung katotohanan. Ganun lang naman yun. Kasi kung alam mo naman sa sarili mong tama ka, di ba, bakit ka matatakot? Kahit sabihin natin sobrang ma-impluwensya ni Idol, no? Ni Serapi. Pero, di ba? Hindi tayo umatras, no? Pinagpatuloy pa rin natin yung pinaglalaban natin sa simula, di ba? Na sana ayusin ni Rapi Tulfo, di ba? Yung pagtrato niya sa mga tao, sa resource person niya, di ba? Huwag niyang babuyin, huwag niyang murahin, huwag niyang sigawan, di ba? Bigyan niya ng respeto, di ba? Tapos, kung wala siyang alam sa batas, mag-aral siya. Parang katulad natin, di ba? Nag-aaral tayo, natututo tayo kay Atty. Libayan, kahit pa paano, di ba? Natututo tayo. Di ba? Kahit hindi natin talaga profesyon yung ganun, wala naman tayong balak mag-abogado, at least alam lang natin yung mga basic na batas, di ba? Na kahit pa paano alam natin yung karapatan natin, di ba? Dapat ganun yung ginagawa ni Rapi Tulfo. Alamin niya yung mga batas. Kasi nga, lalo na ngayon, di ba? Isa siyang senador, public servant. Pero, putik yan, saan makakita ng mambabatas na ayaw sa batas? Nagsasabi pa ng cut the process. Pinopromote pa yung Tulfo brand of justice niya. Napalpak naman. Di ba? Kasi nga, kung talagang legit yung Tulfo brand of justice, bakit hindi niya pinatulpo si Atty. Libayan? Bakit hindi niya pinatulpo yung mga small vlogger? Di ba? Yun lang, di ba? At least, hindi tayo natatakot. Sulong lang, sulong, no? Para sa tunay na pagbabago, may kailangan talagang magsakripisyo. Kagaya ni Mang Rene. Tsaka ni Sir Gossip, no? Ni Super DM. Hindi siya, si Super DM naman. Ano lang yan, eh. Hindi lang siya natulungan ni Idol, eh. Pero baka pag tinulungan, tignan pa rin natin, no? Huwag tayong mag-judge kagad, no? Na baka pag tinulungan, atras na si Super DM. Di ba? Pero kasi ngayon, DDT talaga siya, eh. Daily Dose of Rapi Tulfo, putik. Title pa lang, mapriso ka. Yun mga master, no? Maraming salamat sa nanonood ng ating video. Hanggang dito na lang po tayo. God bless. Ingat po kayo palagi. Babush. Gusto nyo po ng negosyo pero wala kayong pangpuhunan, si Atty. Freddy Villamor na pangbahala sa inyo. I-like nyo lang po yung kanyang official Facebook page. Atty. Freddy Libayan, and What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. ang kanyang Atty. Freddy Villamor. Atty. Freddy Villamor. Oh, hell no! Atty. Freddy Villamor po. Atty. Freddy Villamor. And syempre sa kanyang YouTube channel. Ayan, YouTube channel. Okay. Ito, Attorney Freddy. Ito Villamor. po si Villamor, Attorney Freddy Villamor. Sino ba yung nababanggit kong pangalan? Wala yun. Sino ba yung nababanggit ko na pangalan?